Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalaging malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino nga ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na may malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya.
ililigtas siya't pawawalang bisa, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, napakagandang pagnilaya ng mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito. Dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang tagasunod ni Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapanalig, gumamit si Jesus ng talinghaga tungkol sa ilawan. Dinadala ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan? Hindi ba't inilalagay ito sa talagang kinalalagyan nito? Mga kapanalig, ang ilawan ay isang malinaw na larawan ng katotohanang pananampalataya. Isang paanyaya po para sa ating lahat upang huwag ikubli ang liwanag na dala ng Ebanghelyo. Sa ating buhay, pananampalataya mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo ay tinutukso ng takot, tinutukso ng pagdududa, o tinutukso ng mga kahinaan. Kaya minsan na hindi natin ay papahayag ang ating pananalig ng buong tapang. Ngunit ano ang paalala sa atin ni Jesus sa araw na ito? Ang paalala ni Jesus sa atin sa araw na ito, ang liwanag na mula sa Diyos ay hindi dapat itago, kundi dapat ipamalas upang magbigay ng liwanag sa iba. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapanalig, paano natin maisasabuhay ang misyon na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Mga kapanalig, kapag tayo ay may dalang ilawan sa dilim, natural na ang ating inilalagay ito sa isang mataas na lugar upang makita ng lahat. Ganito rin ang dapat nating gawin sa ating pananampalataya. Hindi natin dapat ito itago dahil sa takot sa panghuhusga ng iba o dahil sa ating sariling pag-aalinlangan. Sa halip, mga kapanalig, dapat natin itong ipakita sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa, sa pamamagitan ng katapatan sa misyon natin dito sa ibabaw ng mundo, at sa pamamagitan ng matibay na pananalig sa Diyos.
Ang pagiging liwanag ay hindi lamang nangangahulugan ng pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos, kundi isang malalim na pagsasabuhay nito, pagsasabuhay sa pang-araw-araw nating ginagawa, pagsasabuhay natin sa pagpapakita doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Kaya nga po ang ating mga mabubuting gawa, kagaya ng simpleng kabutihan, pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, ay mga pamamaraan po mga kapanalig upang maipakita natin ang liwanag ni Kristo. Sa ating mga komunidad, sa ating parokya, sa ating kinalalagyan, at maging sa mga simpleng pakikutungo natin sa iba, tayo po ay tinatawagan na maging ilaw na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo doon sa mga nalalabuan ng kanilang pananampalataya. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo doon sa mga nawawala ng pag-asa. At dalhin natin ang liwanag ni Kristo doon sa mga nalalabuan ng kanilang pananalig sa Diyos. Ngunit mga kapanalig, hindi po madali ang pagiging liwanag sa mundo, lalo na po sa panahon ngayon kung saan maraming hamon na dumarating, mga pagsubok sa pananampalataya, panghihina ng loob, at minsan mga kapanalig ay kawalan ng sigasig sa paglilingkod. Kaya naman mahalagang manatiling malapit sa Diyos upang ang ating liwanag ay hindi po mapawi. Tulad ng isang ilawan na nangangailangan ng langis upang magpatuloy sa pagsindi, kailangan din po natin mga kapanalig ng espiritual na pagkain, kagaya ng panalangin, pagninilay ng salita ng Diyos, pakikiisa sa buhay ng simbahan upang manatiling maliwanag sa ating misyon. Bukod dito mga kapanalig, dapat din nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa sa ating pagiging isang liwanag. Ang bawat isa po sa atin ay tinatawag upang magtulungan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bilang mga relihiyoso o kaya bilang isang bininyagang Kristiyano, mahalaga ang ating pagsuporta sa isa't isa upang manatili ang maningning ng ating pananampalataya. Ang ating sama-samang pananalangin, pangangalaga sa isa't isa, at patuloy na pagsasabuhay ng ating bokasyon at nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin ito. Mga kapanalig, ang pananampalataya ay tulad po ng isang ilawan. Kapag ito ay ginagamit at pinagyayaman, lalo po itong lumiliwanag. Ngunit kung ito ay hindi ginagamit, maaaring ito ay maglaho. Kaya't ano ang hamon sa atin sa araw na ito, sa mga pagbasa na napakinggan natin? Ang hamon sa atin mga kapanalig ay patuloy na pagyamanin ang ating buhay espiritual, hindi lamang para sa ating sariling paglago, kundi upang magbigay liwanag sa iba. Ang masigasig na paglilingkod sa Diyos, pagpapakita ng malasakit sa kapwa, at sa pagsasabuhay ng Ebanghelyo, ay magbubunga ng masaganang biyaya, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa buong sambayanan ng Diyos. Mga minamahal kong kapanalig, tayo po ay tinatawag upang maging liwanag sa mundong ito. Huwag nating hayaang matakpan ito ng ating sariling takot. Huwag nating hayaang matakpan ito ng ating mga pangamba. Huwag nating hayaang matakpan ito ng mga kawalan ng pag-asa. Sa halip mga kapanalig, hayaan ang ating buhay na maging isang patotoo sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang liwanag na nasa atin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba. Kaya't sikapin nating ipamuhay ito ng may tapang, sikapin nating ipamuhay ito ng merong pagpapakumbaba, merong pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapanalig, naway manatili tayong bukas sa biyaya ng Diyos
upang lalo tayong mapuspos ng kanyang liwanag. Patuloy po nating ipakita ang liwanag ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating gawa, at sa pamamagitan ng ating pag-iisip, at sa pamamagitan ng ating pananalangin. Sa ganitong paraan, mga kapanalig, ito ay nagiging tunay na tagapagdala ng liwanag ni Kristo sa ating mundo. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat kahilingan ng ating pungitutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok, upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napapabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalagan namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuyahan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog
upang kaligtas ang iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Mayapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay lakas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpahailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyoin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawan naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyoin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.